Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagbabawas sa taripa sa imported rice na posible raw susi sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Pero ang ilang grupo may agam-agam dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Pagdating ng Setyembre, posibleng maglaro na lang sa 44 hanggang 49 pesos ang presyo ng imported rice sa merkado. Mula yan sa kasalukuyang 49 hanggang 54 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, posibleng bumaba ang presyo kung matutuloy ang rekomendasyong ibaba ang taripa ng imported na bigas. Kasalukuyang nasa 35% ang taripa ng bigas mula sa ibang bansa. Pinag-aaralan ng DA at Department of Finance na ibabayad sa 15 to 20%. Naku, patay tayo dyan. Posibleng mabawasan ang kita ng gobyerno ng nasa 10 bilyong piso pababa. Alam mo, nakakatakot to. Totoo lang. Kasi dahil daw dito, malamang bumaha tayo ng imported na bigas. Bababa nga ang presyo ng bigas. Pero ang sabi nga nung iba, medyo ito parang artificial yung pagbaba eh. Kasi binaba mo lang yung yung pag-import. Naku po, sino yayaman dito? Yung importer na naman. Wala naman yung problema sa DOF. Karaniwang pangamba ng mga magsasaka ang pagbaba ng taripa lalo't baka bumaha ng imported rice. Maeengganyo kasi ang mga importer na magpasok ng mas maraming supply dahil mura ang presyo nito. Ang kapalit naman yan ayon sa mga magsasaka ay baka wala nang bumili sa kanilang ani o di kaya... Yun na nga eh. Ang kawawa dito yung sariling atin. Hindi natin tutulungan yung mga magsasaka natin dito. Yun ang worry ko din dito eh. Magiging Department of Angkat na kayo. Angkat na lang ng angkat. Ako siguro kung mas maganda, subsidize ng mas damihan pa natin yung binibili natin sa mga local farmers natin para bumaba yung presyo, di ba? Subsidize natin, bili na lang natin kesa naman yung magaganito tayo, sa bagay, walang kita sa ganun. Dito may kita eh. Dito, bababa ang kita ng gobyerno. Kasi bababa yung taripa. Pero bababa rin ang kita, tataas naman ang kita ng mga importer. O alam mo na. Alam mo na kung sinong kikita dito. Parating pa sila sa presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi naman bumaba ang presyo kahit ilang ulit binabaan ng taripa sa mga nakalipas na taon. Kung tumataas daw ang presyo ay dahil nakadepende tayo sa imported na bigas. Yan din ang pananaw ng Ibon Foundation. Yan ang totoo. Ang problema sa atin, sobra tayong dependent sa import. Akala ko ba, Pangulong Marcos, ang sinasabi nyo noon, palalakasin natin ng food security. Hindi nyo naman pala pinaliwanag na maayos. Ang ibig sabihin nyo pala ng food security is import ng import. Dapat to, pagyamanin natin ng mga farmers natin. Alam mo, di ba, ilang beses na natin diniscuss dito yan sa ibang bansa, mga Korea, lalo na yung dito sa mga rice consumer country tulad ng Korea, Japan. Ang mga mayayaman, farmers eh. Di ba? Ako, napansin ko yan eh. Nung dating nag-show kami dyan, pag probinsya, ang lupit ng mga sacho dyan. Ang tindi, galante mag-tip. Pero pag sa city, yung mga blue-collar na walang mga pera eh. Dito to, baligtad eh. Sa atin, sino mga may pera? Yung mga empleyado. Pero sa mga farmers, naku, walang kapera-pera. Tama, mali. Pero sa ibang bansa, yung mga farmers ang may pera, mayaman. Oh. Sana medyo wrong move ito kung sakasakali, DA Kasi ang dating talaga nito, parang lang yung lalong pinalalakas ang import. O di ba? Natataranta na ba kayo kasi hindi nyo magawang 20 pesos yung bigas? Kailangan ma-report yan sa SONA? May pambira naman kayo. Band-aid solution yan.
Unless, siyempre, sa bawat import, may kita. Vulnerable pa tayo sa mga ganap sa ibang bansa. Ayun, sabi nito, si ni Elizabeth, sa Pinas nga lang mahirap ang farmers. Correct, di ba? Alam mo, sana magkaroon tayong presidenteng magsasaka, no? Magkakaroon kaya tayo ng ganun? Dapat talaga yung magsasaka gawin natin presidente sa susunod. Yung magaling, kasi alam mo, weird eh. Alam niyo ba sa ibang bansa, diyan ang kumukuha ng pera ang gobyerno nila sa mga farms nila. Diyan sila kasi may pera eh. Kasi ano yan eh, agricultural land yan eh. Ibig sabihin yan yung ano, kayamanan mo, ika nga. Kayamanan ng bansa mo yung agrikultura. Tayo dapat, mayaman tayo dapat sa ganyan eh. Bakit mahirap tayo? Oh, si Mayor Guo, gawin natin presidente. Kasi lumaki sa farm. Lumaki kasi ako sa farm. Lumaki ako sa farm. Akala nga ako ng helicopter dahil sa farm eh. Ang bad nyo talaga. Sobrang babad din nyo. Ang bad niya ha. Bad niya. Pag nakikita ko siya, naalala ko talaga yung ano eh. Yung mga asong nakadila lagi. Shh! Huwag kayong ganyan ha. Bad kayo. Hindi ko gusto yung ganyan nyo. So, wag isipin na only ang imports. Ultimately, kailangan i-strengthen domestic production. And unfortunately, hindi ko maintindihan bakit nawala sa pag-isip ng maraming policymakers. Bahagi ng pagpapalakas ng local rice production is protection. Tiniyak naman ng DA na tinututukan nila ang lokal na produksyon. Kaya raw humihiling sila ng karagdagang budget na 513 billion pesos sa 2025 mula sa 208.58 billion pesos ngayong taon. Dagdag budget na naman, oh, panalo. Sa kaya napupunta yung mga dagdag budget nila, no? Kaya na lang dumadami sports car sa karsada ngayon eh. Ang ingay. Ingay nyo. Ilalaan daw ang karamihan dyan sa irigasyon. Region 6, 8, and 12. Napakalaki ng kanilang area for rice. Pero kulang na kulang yung kanilang patubig, kulang ang paggamit nila ng high-yielding variety at saka pataba. So, pag masolve natin ito, itong tatlong regions na to na napakalaki ng area for rice, ang laki ng ija-jump ng productivity. Giit din ng DA, tinaasan ng National Food Authority ang presyo ng bili nila sa palay kaya walang dapat ipag-alala. Pabor naman ang mga mamimili sa planong bawasan ng taripa kung talagang mapapababa nito ang presyo ng bigas. Sobrang taas kasi ngayon, dapat bumaba talaga kasi maraming nahihirapan din na yung mga mahihirap na maliit lang kinikita, hindi nakakasapat yung 1 kilo sinasaing. Alam mo, ang sikreto dito, ang simple lang naman eh. I-subsidize nyo si Diwata. Para maraming pagkain. Kasi mura daw doon, 100 pesos eh. Only rice daw ba doon? Ang bira yan, no? Only rice ba yung kay Diwata? Hindi. Pwede na kasi yung iba, makakasa. Wala na daw kumakain doon. Grabe naman kayo kay Diwata. Only rice, only sungit. May napanood nga akong vlog eh. 3 hours daw silang pumila tapos nung ginaganon-ganon na nila yung pagkain, di naman daw sila nasarapan. Kasalanan ba ni Diwata yun? Kasalanan nyo, tanga-tanga kayo, pumila kayo ng haba-haba. Hindi nyo pala kayo sigurado kung masarap o hindi. Ba't kayo pumila dun? Sumakay lang kayo sa FAD. Sisisihin nyo pa. Hindi, misa mga Pilipino, diskaril din ng utak eh.
Ewan ko, naninira lang yung vlogger na yun. May nakita kasi ko eh. Sabi niya, 3 oras kaming pumila, ganito lang pala dito. Pinilit ba kayong pumila? Ang DSWD na ba to si Kidiwata ngayon? Hindi, alam mo yun? Katangahan nyo yun, ba't kayo pumila? Hindi nyo pala alam kung masarap o hindi. Lang kayo, nakiki-fad lang kayo. Tapos bigla pa kayong Diba? Huwag ganun. Huwag kayong tatanga-tanga. Tapos magagalit kayo. MJ, pa-order naman ako ng pares ni Diwata. Tapos mag-picnic na lang tayo sa BGC. Bilhin nyo yung pares ni Diwata. Tuloy. Ayun na rin sila ng kahit na isa't kalahati, pwede na yun. Kung 5 peso, di malaki rin yung kabawasan yan. Yung matipid dun sa kahit pa paano, maano ko sa mga anak ko yung budget ng mga bawang-bawas. Grabe, no? Ang layo nung 20 pesos sa 52 pesos, no? Times 2. Dito pa lang, masasabi mo na nabudol tayo eh. Hindi, alam mo yun, yung mga ensimada vlogger, paano nila ipagtatanggol to? Ang sasagot lang nila lagi, hindi naman yung pinangako eh. Inan yan. Ano yun, pag mangangampanya, ang wish ko sa bayan natin ay maging first world wish lang pala, binoto nyo. Nag-wish lang pala, nangarap lang pala, binoto nyo na kagad. Ang tanga nyo naman. Mas tangang logic yun. Hindi sa totoo lang. Mas tangang logic yun. Mantakin mo, binoto ninyo dahil nag-wish lang siya. Ano to, nag-wish lang upon the star? Tapos biglang binoto nyo na? Tapos yung sinisingil na siya, wala na.